good evening, welcome back sa ating channel, Mr. Chop. So, minsan may nabasa ako sa isang GC na yung mga nagka-carnivorous plant, at may nakita ako na nagsabi maraming ang mga halaman ang mumura naman ng bili niya. So, yung tinutukoy nila yung link na pinost doon sa GC, at nung tinignan ko yung link pala na yun yung mga pinost ko ng mga picture dun sa page. So nakakalungkot lang minsan kapag nasa grupo natin ng mga Pilipino na mga nagka-carnivorous plant, may mga ganong klase ng mga komento na maririnig ka. Pero siguro biro lang nila yun, kaya hindi natin masyadong damdamin. Pero dun sa punto na sinasabi nilang mura yung halaman, totoo naman yan. Kung tutusin, mura natin nakukuha to kasi binibili natin ng wholesale. Bukod doon, actually hindi lang mura to, minsan libre ko pa nakukuha. Bukod sa free na binibigay sa akin ng mga supplier ko, marunong din ako mag-propagate. Sa 6 na taon namin na pag-aalaga, natutunan ko na magparami ng halaman sa mga pamamaraan na natutunan natin. Dati kasi wala naman tayong mga pambili at hindi rin tayo mga nakabili ng ganito kararami. So kapag ilan lang yung halaman natin, so make sure na minopropagate natin yan. So ngayong umaga na to ay nakapag-propagate na ako ng mga plants. Umpisa ako dito sa Big Mouth at nag-propagate ako through yung plant division, so kung meron kayong mga mother plant, minsan tinutubuan niya ng mga plant sa paligid, tulad na lang na itong sample natin dito na gagamitin mamaya. So sige, pakita na nga natin. So isa sa mga pwede nyong gawin ay tanggalin yung mga baby plant na nakakabit, pero mas maganda ito. Yan, natumba pa dito sa halaman natin. Anyway, dali lang mag-acclimate naman sa pulsan. So pwede nyong gawin ay tanggalin yung plantlets. Medyo malakas ang hangin kasi dito sa taas. So kung nakikita nyo, minsan tinutubuan niya ng mga maliliit na plantlet sa gilid. So pwede nyo itong tanggalin. And pag natanggal nyo na, meron na kayong another propagation. Minsan pa nga may natatanggal dyan ng mga extra leaf, pwede nyo ring itanim yun. Another way to propagate yung inyong mga mother plant. So unahin nating tanim yung mother plant para maipwesto na natin sa dati niyang pwestuhan. At ingatan nyo rin na baka mag-close yung mga traps since eto nahulog. Natin mga gawa ito. Pero sa pagpo-propagate nyo, iwasan nyo na ma-disturb masyado yung halaman. So sanapan lang natin sa natin ito kinuha kanina dito. So yan, tapos ito yung propagation natin. So palibutan nyo lang yan ng sphagnum moss. Ito yung pamamaraan namin, marami pang iba. So yung iba ginagamit nila media ay sphagnum moss and perlite, pero kami lagi akong gumagamit ng pure sphagnum moss, yung pampaikot. Tapos itatanim ko to sa sphagnum moss and perlite, but in this case direkta na to sa seedling tree. Kasi ang goal ko ngayong araw na to ay punuin lahat ng seedling tree ko. Kasi nung isang araw nakita ko na halos nangangalahati na yung bawas dun sa ibang mga cultivar. So sabi ko, mas maganda kung makapag-propagate para hindi bili ng bili. So ayun, yung isa sa pamamaraan sa pagpaparami ng halaman. So ayan tanim nyo lang yan, kahit na mga paisa, dalawang rhizome yan, maliit o isang maliit na dahon, pwede nyong gamitin as propagation materials. So may mga pala, may mga BFT na mahilig maglabas ng
ng baby, no? Tulad na lang halimbawa na itong Royal Red Piranha na kapag naglabas sandamakmak yung baby na nilalabas niya. Ayan, so ang ano lang nito, kapag pinropagate nyo, hindi lalaki agad yung halaman, maaring lumiit pa nga at may chance ang mamatay, no? Kaya hindi lahat ay may lakas ng loob na gumawa na ito. So ang ginagawa lang namin, tulad nung nakita nyo kanina, ibabalot namin sa pure sphagnumos, ilagay sa arawan. Yung kasabihan na matira matibay, isa yun sa mga ginagamit namin dito, pero sa experience namin mataas yung chance na mabuhay sila at dumami. Kaya ganun na lang kalakas yung loob namin na mag-propagate, kasi syempre naranasan na namin makabuhay ng propagation. So kung pansin natin ito ng mga nakarang araw, halos ayun, nakita nyo yung mga bagong tanim dyan, mga nabawas na yan ng mga nakarang. Kaya ngayon tinaniman natin, at yung mga tinanim natin hindi lang 1 plantlets per flag, marami yan. Kaya pagka lumabas na yan at lumaki, parami ng parami. Hindi na kasi natin pwedeng ilagay pa sa another tray. Maganda nga sana kung mailagay yan sa seedling tray ulit. Kaya lang wala na tayong space dito. Tingnan nyo, puno na yung paikot. So ito yung mga pwesto ng mga BFT. So baka kunin ko itong pwesto na to sa mga susunod na araw kung may darating pa tayong mga bago. O kaya ayan, kaya yung bandang ilalim. So may mga ibang mga rin, BFT na hindi siya ganun kasipag maglabas ng tulad na lang etong pinropagate natin kanina. Si Salmon mas mahilig yan lumaki, pero yung pag-anak medyo mabagal kasi variegated siya. So ito yung traits ng Salmon talaga. May nakabili na nito. So ayun ang traits ng Salmon, na variegated siya. Ganda rin, diba? Pero hindi siya mahilig mag-produce ng baby plants. Pero magandang magandang halaman. Kaya nga rin, mura na rin. So hindi lahat nagbabarigate agad. Hintay mo yung panahon. May cycle din siya. May time na nagbabarigate, may time na nawawala. Tulad sa Nepenthes at ibang halaman. So ngayon, napakita ko na sa inyo kung paano magparami ng halaman. Pag sa BFT ay pulsa na agad sa amin, no? May mangingitim at mangingitim talaga yan. Sabi sa care guide na nabasa ko dun sa European Carnivorous Plant Community, no, ay sabi tanggalan daw ng mga itim-itim. Totoo lang, sa amin hindi ko na tinatanggal. Tingnan nyo naman, hinayaan ko lang yan na magkaganyan, kasi nga tutubuan rin naman yan ng mga fresh na foliage. Hindi nyo na makikita yan, yung mga itim-itim na yan, kung saan natutunaw yan, nawawala, no? So tingnan natin yung matatagal na nakatanim, kung totoong nawawala nga yung mga itim-itim yan. So ayan, kapag nagtanim kami ganyan, kakaroon ng itim. Pag na-outgrow nila yan tatabunan lang nila yan, magiging media nila, kasi low minerals rin naman yan pagkatumagal. So di ba? So ayan yun, huwag nyo nang galawin, kasi pag ginalaw niyan, may mga BFT na ayaw nilang magalaw yung root system nila, tulad ng mga puti at yung mga mamahali na BFT. So huwag nyo nang pakialaman, huwag nyo nang paikot-ikutin, lagay kung saan isang pestuhan lang, no? Tapos kung isang halaman lang talaga yung meron kayo, tapos walang mga anak, ano yung pwede nyong gawin? So turo ko sa inyo kung paano. Pwesto din natin. So ayan, kuha tayo ng random plant dito na pwede natin i-propagate. Ang ganda na, So since ito yung BFT na hindi ganun kasipag mag-produce ng plantlets, ito yung ating gagawing example. So ang gawin nyo lang, humuhati kayo ng ito pala isa mo ng way.
no? Humati kayo ng rhizome, tanim nyo to, itong dulo na to. Mabubuhay yan at magpuproduce ng more than one plantlet usually. Kung gusto niyo naman, kumuha kayo ng leaf pullings, no? Itong puti na ito yung mahalaga. Na dyan nag-store yung energy at dyan tutubo yung bagong halaman nyo. Na minsan napuputol minsan ang mga traps. Na let's say ito. Bawa ito naputol. Pwede nyo pa rin itanim yan. Napakababa ng chance na tubuan to ng halaman. Pero tinatanim ko pa rin yan kapag napuputulan ako ng traps minsan sa pag-manage ng mga halaman ko. Replant or propagation, or kapag galing sa shipping nagkagutay-gutay na tinatanim ko pa rin yan. So itong mother plant, balutin ulit natin tapos itanim. So maganda kung ilalagay nyo siya dun sa dating pwesto para diba, alam nyo kung saan na kayo banda nagpo-propagate. Saka yung pwesto ng halaman hindi siya masyadong manibago. Kung mapapansin nyo, no, nabagsakan ng cellphone kanina, nagalaw-galaw ko, ay okay lang yan. Magre-recover naman yan sila. Pero siyempre hanggat maaari ingatan nyo sila. Hindi mahinang halaman ng BFT. Madali lang silang paramihin basta't alam nyo yung ginagawa. So, sana na ito, meron ditong space, tanim natin dito. Tapos, ito, meron din ang gagawin nyo dito. Balot nyo sa sphagnum na pure. Tapos, tanim nyo lang at kalimutan. After some time, makakita na kayo ng baby plant. So, saan natin tanim? Hanap tayo ng plug na bakante. Ito, meron dito. Ayan, meron pa dito bakante. Propagate pa tayo ng isa. So, hanap tayo. Ito, meron dito. May baby plant. Tingnan nyo yung baby plant na itong salmon. Hindi yan nakakabit sa rhizome niya. Yan natin kung tama ako. Maaring mali. Tingnan natin. Mali yata ako. Mali nga ako nakakabit. Pero usually yan, ang salmon, mahilig siyang kusang dinedetach niya yung anak niya. Kasi nga, yung rhizome niya ay mas delicate kumpara sa ibang mga BFT. Ayan o, tinan nyo. Hindi ko naman na tinan nyo. Ayan, naka-detach tong isa at yung isa naka-attach pa. Ayan. So, pangalawang propagation. Tapos hindi ko nakukuhaan to ng leaf pullings para madaling makarecover. So, ayan. Isip ko mag-propagate kasi nga instead na bumili ako ng halaman ay bagong cultivar naman yung mabili ko. Kasi napansin ko mauubos yung red piranha ko. Sabi ko bili kaya uli ako. Parang 2 tray. Naisip ko na lang mag-propagate na lang ako. So ayan, tanim natin. Saan ka makinuha ito? Dito banda. Ayan, dito. At may nakita ako dito. Propagation pala. So ito, yung 2 plantlets, pwede nyo na itong pagsamahin para hindi takaw sa space. Pag malaki na, tsaka nyo na pag-iwalayin. Tapos pagka naging medium size to, edi pwede ko pa rin namang i-out, diba? Nang mas mura. Ganun lang yung mga diskarte. Pag walang ginagawa, walang masyadong activity sa page, propagation, dilig, tanggal ng dam. Yun lang yung libangan natin dito. Tapos yun natin kung meron pang bakante. Ay, may matataniman pang isa dito. So tanim pa tayo, kuha pa tayo ng pwedeng propagate.
So ito, may medium size na plantlets. Yan natin kung naka-attach. Hindi na. Madali kasing tanggalin. Ang galing na itong na itong mother plant na ito. Ang daming anak. Parang 3. So, yan. Diba? Ayun lang yung essence ng pag-garden, pag-alaga. Yung iba hindi na ginagawa ito talaga. Lalo na yung mga kolektor. May dahilan. Hindi naman sila magbebenta. Pangalawa, gusto nilang makita yung pinakamagandang form ng kanilang collection. Ayun yung essence ng pagiging collector talaga lang. At yung tulad ko na propagator or seller, hindi ko nakikita yon yung mga nakikita ng collector. Kasi nga, napapalaki nila yung mas malaki pa dun sa nakikita nyo na nakapost sa mga online group. Ito, tingnan nyo, medium size na. Meron akong kaibigan na collector, yung mga nepenthes niya, lampas-lampas sa bubong. Tapos mga BFT niya, mas malalaki pa sa BFT sa wild yata eh. Grabe naman yung kuryente nun. Nagbabayad ng kuryente, maabot ng 25,000 yata nung last year. Ewan ko ngayon dahil nagtaas na naman. Mars Hydro, Bibusan, ayun yung mga nila, grow light nila, mga high-end na grow light na mahal din yung konsumo. Meron pa akong pwedeng lagyan propagate pa nga tayo. Pasarap yung propagation natin dito. Yung dito kasi ang hirap maghanap ng baby plants kasi nga hindi siya mahilig mag-produce ng baby plant. Kapag may nabili sa akin at may mga baby plants, hindi ko tinatanggal yan. Sa dami-dami kong halaman. Kumbaga, alam mo yun, tutunan ko na pagiging seller. Hindi lang halaman yung binibili sa'yo, yung experience. Pag masaya yung mga customer, mababalik. Pero kung mga na-bad trip yan sa'yo, hindi na yung babalik. Hindi naman lahat na pasaya ko. Yung mga iba na inis ko rin. Ayan. So, ayan. Yun lang. Propagate lang tayo ng propagate hanggat mapuno natin ito. Puno na. Wala na ako nakikitang bakante sa ngayon. Ayan. So, ayan. Naka-4 na tree tayo sa loob ng ilang minuto. So, diba? Ganun lang. Hindi mura tong mga Venus flytrap ko. Libre lang. Ang binabayaran dito yung skill, yung packaging, pag-aalaga, buhay mo mapapadala yung halaman sa kanila. Diba? May mga, kahit naman mapera ako, bumili ako ng mga mamahaling halaman. May mga ibang hobbyist na wala pang 24 hours. Natitigok na yung mga halaman nila. Bakit ko nalaman yun? Kasi ganun din ako dati nung nag-uumpisa ako. Nagtataka nga ako paano nila napaparami. So ngayon na nagawa ko na, hindi alam ko na rin. So kailangan pala wag kagalaw-galawin, constant maintenance, propagation. Kala nyo madaling ginagawa ko. Hindi, ini-enjoy ko lang talaga. Umaga pa lang nagdidilig ako dito, madaling araw pa lang. So ayan, madaling araw pa lang nagdidilig na tayo dito sa growing area. So lahat yan, nadiligan ko na. Nag-ayos-ayos na ako dun sa mga dapat i-ayusin. Ayan. Kahit mura itong mga halaman ko, puno naman ng TLC.
Kaya magaganda sila. Hindi ko pinababayaan kasi may time ako. No, yung mga racket ko kasi allowed ako na gawin itong mga to. Mga freelance lang kasi yung aking mga pinagkakaabalan. So ayan, yun lang. At salamat sa inyong panonood. No? Wala akong gustong i-down na tao, no? Kumbaga ano lang, para lang alam rin nila na hindi madali itong pinagagawa natin. Na duman din ako doon sa puro patay yung mga halaman ko sa umpisa. Pero nag-research ako, inaral ko. Nag-pray natin na sana mabuhay natin. At yun, God will make a way para mabuhay mo to. Gagamit siya ng sphagnum moss na live para mabuhay mo yung mga imposibleng mabuhay dito sa area mo. Natuturuan ka niya na mag-feel para mag-rise up ka uli. Yun lang, ganun. So, focus lang tayo lagi sa positive, no? Dun sa kay bossing sa taas, kay God, no? So, yun lang. God bless. And bye-bye.